ربي زدني علما Ang Quran hinggil sa mga ربي ulap زدني part 3. علما Ang susunod na taludtod, ربي زدني pagkatapos na علما banggitin ang ulap at ulan, ay ربي nagsasabi زدني tungkol sa ulang, علما yelo at kidlat. ربي Siya ang زدني nagpadala علما mula sa langit ng ربي kabundukang ulan زدني na may yelo. علما Pinatatamaan ang ربي anumang kanyang زدني naisin at علما iniiwas ito kanino man ربي kanyang زدني naisin. Ang liwanag ng kidlat nito, mga ulap, ay ربي halos زدني nakabubulag ng علما paningin. Quran, ربي chapter زدني 24, verse علما 43. ربي زدني Natuklasan ng mga علما nag-aaral tungkol sa panahon na ربي ang زدني علما cumulonimbus na ربي ulap na زدني علما magpapaulan ng ulang may yelo ay umaabot sa taas na 25,000 hanggang sa 30,000 talampakan, 4.7 to 5.7 milya. Tulad ng mga bundok gaya ng sinabi sa Quran, siya ang nagpadala mula sa langit ng malakabundukang ulan na may yelo. Tingnan ang larawan bilang 21. Larawan bilang 21. Ang cumulonimbus na ulap ang makukulay na gabay tungkol sa mga ulap. A color guide to cloud. Scholar at Webster, page 23. Ang taludtod ay maaring makapagbigay ng isang katanungan, bakit nagsabi ang taludtod ng ang kidlat nito hinggil sa referensya ng ulang may yelo. Ito ba ay nangangahulugan na ang ulang may yelo ang siyang pinakamalaking dahilan sa pagkakaroon ng kidlat? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng aklat na pinamagatang ang pag-aaral ngayon tungkol sa panahon. Meteorology Today. Sinasabi nito na ang ulap ay nagkakakuryente kapag ang ulang may yelo ay bumabagsak sa bahagi ng ulap na lubhang napakalamig at may mga yelong kristal. Kapag ang mga patak-patak na tubig ay nakadikit sa malayelong ulan, sila ay nagyayelo rin at nagpapakawala ng nakatagong init. Pinananatili nitong mas mainit ang ibabaw ng malayelong ulan kaysa sa nakapaligid sa mga yelong kristal. Kapag ang malayelong ulan ay madiit sa yelong kristal, isang mahalagang pangyayari ang nagaganap. Ang mga elektron ay dadaloy sa mas malamig na bagay patungo sa mas mainit na bagay, kaya't ang malayelong ulan ay magkakaroon ng negatibong kuryente, negative current. Pareho ang mangyayari sa mga lubhang napakalamig na mga patak ng tubig kapag nadidiit sa mga malayelong ulan at ang mga maliliit na hiwa-hiwalay na nabasag na yelong may positibong kuryente, positive current. Ang mga magagaan na bahaging ito na may positibong kuryente ay dadalhin ng hangin paitaas sa mataas na bahagi ng ulap. Ang mga ulang may yelo na naiwanan ng negatibong kuryente ay babagsak sa ilalim ng ulap. Kaya ang bahaging ibaba ng buong ulap ay magkakaroon ng negatibong kuryente. Ang negatibong kuryente na ito ay pinakakawala bilang kidlat. Kaya't ipinasya namin na ang butil na yelong ulan ang siyang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng kidlat. Ang impormasyong ito hinggil sa kidlat ay kailan lamang natuklasan? Hanggang sa taong 1,600 AD nang ang opinyon ni Aristotle hinggil sa pag-aaral sa panahon ang
nangingibabaw. Halimbawa, sinabi niya na ang atmosfera ay mayroong dalawang uri ng naibubugang hangin. Isang mahalumigmig at isang tuyo. Sinabi rin niya na ang kulog ay tunog ng tuyong pagbubuga sa paligid ng mga ulap at ang kidlat ay isang pagliliyab sa pagsunog ng tuyong ibinubugang hangin na may manipis at bahagyang apoy. The works of Aristotle translated into English. Ang pag-aaral tungkol sa panahon, Meteorological, Volume 3, Ross and Others, page 369A to 369B. Ito ang ilan sa mga ideya hinggil sa pag-aaral sa panahon na nangingibabaw sa panahon na naipahayag ang Quran. 14 na daang taon na ang nakararaan.